Tingnan niyo muna itong tips ko. So, ito yung scale kung gutom ang tao o busog. So, basically, ang pinaka-tip ko, mas maganda medyo gutom. Okay? Pag nandito, 1, 2, 3, 4, ibig sabihin, busog na busog ka. Pag 5, sobra kang busog. Pag negative 5, sobra kang gutom. Pag negative 1, parang gutom. Ito, medyo gutom. So, mas maganda, para pumayat tayo, itong scale, medyo gutom dapat. Nasa negative 1 o negative 2. Parang ngayon, merienda time ko na ngayon in 30 minutes, kaya medyo gutom na ako Nararamdaman ko na. So, ano problema kung medyo gutom? Maganda yon. Dahil medyo gutom na ako, ibig sabihin, wala na akong carbohydrates, wala na akong glucose So, ang gagawin ng katawan natin, pag gutom tayo, yung taba natin ang susunugin. Pag gutom ka, yung taba mo sa bilbil, taba mo dito, taba mo sa hita, taba mo dito sa double chin, yun ang gagamitin ng katawan para may energy ka. So, papayat ka. Pag madalas ka, medyo gutom. Ayaw naman natin sobra gutom. Ano naman problema kung sobra kang busog? Pag sobra kang busog, sobra yung calories mo, sobra ang carbohydrates mo, ano mangyayari sa taba? So, yung sobrang pagkain, ilalagay niya sa bilbil. Ilalagay niya sa hita, ilalagay niya dito sa puwet natin. Kaya tayo tumataba. Diba? Kaya mas maganda, medyo gutom. Ang problema sa kababayan natin, ayan, may magko-comment sa akin, sasabihin gusto ko, Dok, busog na busog. Kaya nga ako kumakain, nagpapabondat ako. Yun ang problema. Kaya nga tumataba. So, yan yung pinaka-tip. Mahirap lang sa una yung medyo gutom. Pag nasanay ka na in 1 month, pag nasanay ka na, hindi ka na masyadong magugutom Paano yung tiyan natin lumiliit na? So, ang tawag dyan, sa medyo gutom, calorie deficit diet. Let's say, 2,000 calories ka, babawasan mo ng 20% ang kinakain mo. Mas bawas ang kinakain. Ayan, natutunaw ang taba. Kasi mas konti yung kinakain kaysa sa ginagastos na energy. Parang ganito, shortcut. Pinili ko yung mga shortcut para sa inyo. Yung iba kasi pag kumain, lalo na yung mahilig sa all you can eat. Siyempre, hindi na tayo pwede mag all you can eat. Pag all you can eat, gusto mo ganyan ang plato mo, di ba? Pupunuin mo ng ulam. Ang dami-dami. Pupunuin mo ng ulam. 3 itlog pa ata yan Pag punong-puno, ang daming calories, 535 yan. Dapat masanay tayo na yung plato natin, medyo konting gulay, 4 na piraso lang yung laman, 1 itlog lang. So, mas payat ka dito. So, medyo gutom. Ito yung medyo gutom, ito yung sobra busog. Gusto natin banda rito tayo para pumayat, kung gusto niyo pumayat. Parang ito, 1,200 calories. Normally kasi, mga 2,000 calories ang kailangan natin. Pag lunch and dinner niya, may kanin pa rin siya, pero half cup na lang. Half cup siya. Hindi na siya 1 cup, hindi na siya only rice. Half cup. May karne o may isda siya, ganito kalaki. May gulay siya, pwede maraming gulay. 1 tasa, 2 tasa. Kita mo, pwede siyang tubig o tsaa. Green tea, chamomile tea, tsaa, pwede. Yan ang pinakamagandang pampapayat. Okay? Kasi nga, ang problema natin, pag ininom mo soft drinks, nakakataba. O mga juice, nakakataba. Mga iced tea, lalo nakakataba. Kahit yung mga kape, yung mga coffee na maraming sugar, di ba? Yung nabibili sa mga mamahaling coffee shop, nakakataba din. Kung gusto nyo, black coffee, pwede. So, pag ganito lang kakainin nyo, may merienda ka, saging, pwede ka oatmeal, maraming tubig. Kung yan lang ang kakainin mo, ito nga, celery stick lang siya o carrot stick lang siya diba? So, pag ito lang kakainin mo, hindi ka aabot dun sa 2,000 calories, papayat talaga. How do you control hunger? Dapat maraming tubig. Tubig ang sikreto talaga. Siguro 8 hanggang 10 basong tubig. Like ngayon, gutom na ako. Ininuman ko na 1 basong tubig. Mas maraming protina, mas busog.
Ang problem, pag puro kanin, 2 platong kanin, tapos konti lang ang ulam nating tuyo, mabilis magutom eh. Kasi yung kanin, mabubusog ka, mamaya gutom ka na. Pero kung mas marami yung laman, let's say may karne o isda o isang tilapia, maubos mo isang buo na tilapia, pero yung kanin mo konti lang, mas busog ka. Yung protein, mas nakakabusog. Maraming gulay, mas nakakabusog. Sapat na tulog. Pag puyat tayo, magugutom ka eh. Diba? So, minsan sa gabi, medyo gutom ako. Ang ginagawa ko, lagi ako may saging. Diba? Pag nagutom ako, saging. Like ngayon, pag di na ako matiis, di ko na matiis. Pag nahihilo-hilo na ako, hypoglycemia na ako, magsasaging na ako. So, okay lang magsaging, 2, 3, 4 na saging. Saging kasi hindi ganun kataas yung calories. Mga 90 calories, pero busog ka. Okay? Bago matulog, pag nakatulog ka na medyo gutom o tamang-tama lang, pagising mo sa umaga, at least payat ka. Kaysa kumain ka na napakarami nung gabi. Sarap nga tulog mo, pagising mo naman, hindi mo na masuot yung baro mo. Sayang yung mga binili mong baro at pantalon. Keep yourself busy. Huwag puro pagkain ang iniisip. So marami ka tinatrabaho, mas okay yon. At eating schedule, di ba? Ako nga may schedule eh. 7 a.m., 11 a.m., 4 p.m., naka-schedule. So, pag wala pa yung oras, tiis mo na o konti lang kain. Diba? Kasi pag inunahan mo yung schedule mo, mapaparami kain mo. Yan o, maliit lang na portion sandwich. Actually, yung mga sandwich, nakakabusog eh. Ako, umaga sandwich, minsan sa gabi sandwich lang. Pag sandwich, mas nakakapayat. Pag kanin kasi talagang kanin, langgunisa, tuyo, daing, kahit 2, 3 plato, kaya mo kainin eh. Walang limit eh. Ang mga sandwich na yan, sige nga, kaya mo kumain ng 2 sandwich, mauungay ka na. Usually 1 sandwich lang, lagyan mo maraming lettuce, okay na siya. Yan o, apple, busog ka na dyan. So, kailangan medyo gutom. Yung iba, gusto busog na busog. Pag busog na busog, binge eating yan. Okay? Hindi mo nakakain. Tapos, pagdating ng tanghali, gutom na gutom, uubusin lahat. Ayan, binge eating, kain ng kain, tapos sinusuka pa yung pagkain. Ayan, hindi kumain ng breakfast. So, pagdating ng tanghali, lahat ng fast food, kinain niya. 3 burger, large fries, may Coke pa. So, paano na yan? Overeating ang problema. So, bibigay na natin ngayon, ito nga, portion control, regular ang kain, ano ang pwede nyong kainin na makakapayat or hindi ganun kataas ang calories? 18 lahat to. Number 1, gulay. Okay? Like ako, mahilig ako, ampalaya o lalo na yung talong, favorite ko yung talong eh. Pag inihaw lang, ini-steam lang, talong lang, suka, konting toyo, pwede na yon. Ito, salad. Pag salad, dapat ang sauce mo yung parang suka lang, vinaigrette style lang. Kasi pag ginawa mong Thousand Island to o ibang ranch sauce na creamy, doon nakakataba. Ayan pwedeng-pwede naman yan. O kung gagamit kayo ng Thousand Island, konting-konti lang, patak-patak lang. Diba? Pomelo, nakakapayat din. Suha kasi, hindi siya ganun katamis, tsaka very fibrous, high fiber siya. High fiber. Number 3, mansanas. Kahit 2 kainin mo mansanas, pwede. Mansanas, hindi siya matamis, diba? Hindi katulad ng mangga, matamis. Grapes, matamis. Pakwan, matamis. Melon, matamis. Diba? So, talo tayo doon. Pero mansanas, pwede yan. Pampasexy yan eh. Apple diet, 10 pounds nga nawala niya. See? An apple a day keeps the doctor away. Mahirap lang ibaon, mahirap lang kainin. Pears, pwede rin ang pears kasi ang peras, maraming tubig. Halos water siya lahat eh. Kala mo lang malaman pero puro tubig siya. Itlog, nakakapayat. Okay? Basta hard-boiled egg. Pwede yan. Hard-boiled egg, 1, 2 in a day. Wala naman kayong sakit sa puso, pwede yan. Tsaka mura yan, pang mahirap to.
Hard-boiled egg with manzana. So, yan ang merienda niya. Yan ang pagkain niya. Pwede po to. Healthy siya, nakakabusog siya, high protein siya, napakaganda. Pero yung prito, fried egg, masarap ang fried egg, kaya lang yung mantika, siguro dagdag 30-40 calories eh. Ang problema yung mantika. Okay? Kaya wag lang masyadong mantika. Kaya itong mga hard-boiled egg, mas maganda. Saging. Yan ang favorite ko. Mabilis ibaon. Mabubusog ka talaga sa saging. Pag sa gabi, lagi ako may saging. Pag gumising ako ng madaling araw, saging talaga. Tsaka tubig. Para makatulog ako. Ayan o. Meron nga nakwento na isang Pilipino na gym instructor na namayat siya 50 pounds. Saging lang ang diet niya. Every morning, ang breakfast niya saging. 2-3 saging at tubig. Yun lang. Or tsaa. Tapos yung iba, normal lang kain niya. At least nakabawas siya. Imbis na magkanin siya, magtapsilog siya sa umaga, saging lang ang ano niya. 7, munggo. Okay? Ang munggo, healthy siya. Ha? Walang problema sa munggo. Very healthy. High protein pa siya. Tsaka gulay siya. Mga beans. Suka. Yung mga sausawan, imbis na toyo, patis, bagoong, maalat eh. Di ba? So, imbis na puro asukal pa gamitin mo, suka na lang. Imbis na ketchup high calorie din, suka na lang. Pwedeng apple cider, pwedeng sukang puti. Actually, may pag-aaral yan eh. 2 kutsaritang suka sa tanghali, 2 kutsaritang suka sa gabi, mas bumababa blood sugar. Pero maganda, halo mo sa pagkain. Halo mo sa isda. Tokwa, tofu. Okay? Nakakapayat din siya. Pwede rin to. Hindi siya taho. Pag taho, matamis. Green tea. Tubig or green tea or chamomile tea, walang asukal. Iwas sa soft drinks, matatamis, kahit buko eh. Buko is healthy, pero medyo 50 calories. Isang buko, baka mga 200 calories eh. Isang buong buko, kainin mo parang 1 cup of rice o lampas pa 1 cup. Healthy siya, para siyang sports drink, walang problema. Pero siya na merienda mo. Siya na merienda mo. Kasi may carbohydrates siya, tsaka yung laman ng buko, carbohydrates eh. Ito, halos walang calories yan. Pag kape, black coffee. Okay, pag soft drinks, iwas na lang. Junk food, iwas. Kanin, ito ang problema. Pwede naman magkanin. Gusto mo white rice o white bread. Okay lang naman kung hindi tayo sanay sa mga brown rice. Pero half cup lang, konti lang. Yung gulay ang mas dadamihan. Kasi yung gulay ang mas tumatagal eh. Ito kasing kanin, ang bilis ma-absorb, tataas ang blood sugar. Pero yung gulay, hindi tataas ang blood sugar. O pwedeng half cup. Or minsan, magtinapay ka na lang. Pag tinapay, mas gusto ko yung pan. Or kung kaya nyo wheat bread. Kung hindi kaya nyo mga pan, okay lang naman eh. Yung pandesal kasi natin, matamis. Ensimada, matamis. Monay, mga pan de coco, lahat matamis, masarap eh. Pero yung pan lang, lagyan mo na lang ng konting palaman, lettuce, lagyan mo na kahit anong palaman gusto mo ilagay, pwede naman eh. Yung iba, ginagawang chicken sandwich, tuna sandwich, pwede rin naman. Okay? Number 13, cereals. Merong mga cereals na okay, pero basically matatamis din yung cereal eh. Piliin nyo na may vitamin enrich. Number 13, isda, pwede. Nakakabusog. Ako, hilig ko yung mga. Maraming klaseng isda. Bangus, iba pa. Tilapia, okay lang ang tilapia. Salmon, mahal. Sardinas, pwede yung sardinas, yung sarsa lang, medyo maalat lang siya. So, ginagawa ko namin sa sardinas, nilalagyan ng maraming gulay. So, parang ito, maraming gulay kasama sa isda. Low-fat yogurt, medyo mahal. So, low-fat tayo. Ice cream, low-fat milk, pwede rin. Oatmeal, nakakapayat. Okay, lose weight, 7-day oatmeal diet. Nakakababa ng cholesterol, 20-30 points. Lagyan mo pa ng mga prutas, so, konting gatas lang. Napakaganda. Subukan. Doc Lisa, oatmeal ka. Number 16, manok. Pwede ang manok. Ha? Pero syempre, pag ginawa mong fried chicken,
pag fast food na fried chicken, hindi ganun ka-healthy. Unang-una, sobra alat ang fast food chicken natin. Iba yung alat ng fast food chicken natin, parang 1,000 milligrams of salt. Kasi may balot siyang butter, tapos nandun lahat yung alat, sobra alat. Pero pag kayo ay bumili lang ng manok, nilagang manok, yung mga free-range chicken, wala, low calorie yun, low salt yun. Diba? Sariling bili na lang ng manok, sariling timpla. Pwede. Pag nasa fast food, iba na usapan dun eh. Mani, healthy. Ayan no, walang mantika, low salt lang siya, sari-saring mani, pwede. Wag lang yung maraming mantika at maraming asin. Tapos mga 1 cup lang siya. Pwedeng merienda to. High protein siya, pang keto diet pa siya. 18, syempre, tubig. Tubig, 8 to 10 glasses, yan talaga pampabusog mo. Bago ka kumain, uminom ka muna isang basong maligam-gam na tubig para medyo malaman, may laman na ang tiyan mo, di ba? At least, basta may water, may laban na tayo. Okay? So, sana nakatulong tong video natin para sa gustong pumayat. God bless.